Ilang buwan o bago magsona ng Pangulo, inaasahang mailalabas na ang executive order para sa mas mababang taripa sa imported na bigas. Pero ang pangamba ng ilang grupo, baka ilan lang ang makinabang dyan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bago pa lumabas ang executive order para sa mas mababang taripa para sa imported na bigas, pinulong na ng Kamara ang ilang ahensya ng pamahalaan, pati na mga importer at retailer, kung paano ito may pararamdam sa mga consumer. Kapag binabaraw sa 15% ang kasalukuyang 35% na taripa sa imported na bigas, malaki raw ang matatapya sa presyo sa mga palengke at supermarket. As far as PSA has reported out, it's going to be less by 5 to 6 pesos per kilo. Ganito rin ang sabi ng retailers group na nakausap ng GMA Integrated News. Sa nakikita po namin computation, nasa mga 5 to 6 pesos po. Siguro, baka umabot din ng 7. Depende po kasi yan doon sa magiging presyo po sa world market. Pero babala ng ilang grupo, oras na mangyari ito, baka mga importer at trader lang ang makinabang. Imbes daw kasi na pababain ang presyo, dumami lang daw ang imported at tumaas pa ang presyo ng bigas. Baka po mamaya hindi bumili ng mahal ang mga millers dahil meron pong mababang imported. So ang effect po niyan, baka hindi magtanim ang magsasaka. Yung pag-import, hindi naman ibabaha kasi there's a regular flow of imports. Yung pumapasok na bigas ay sapat lang talaga. Hindi naman ibabaha. Yung ma-adjust lang yung taripa. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na lalabas na ang executive order para sa mas mababang taripa sa imported na bigas ngayong Hunyo o kaya bago mag State of the Nation address sa Hulyo para maramdaman na ng mga mamimili. Pero pakiusap ng mga retailer, sana hayaan silang maubos muna ang kanilang stock na nabili nila noong mahal pa ang palay at mataas pa ang taripa. May mga hawak po sila sa mataas po na puunan. Kaya po ang nakikita po namin diyan is mabigyan ng leeway naman po yung mga may mga hawak po na stocks, at least makabenta po sila. We're asking them to also to adjust na miski binili nila na medyo mataas yung imported rice na mag-adjust na rin din sila. Na kamitin din natin that they're willing to absorb some losses. Di naman kaya maging problema ang hoarding? Sisiguraduhin natin na iikot naman natin yung mga warehouses. We will keep the pressure on so that hoarding will be mitigated. Diba? Para hindi maiimbak yung supplies. All warehouses are mandatorily required to submit their stock inventory, I think every 3 months. So, mas madali na nga po yung monitoring po dito. Bilang na po yung mga araw ng mga hoarders. Sa ilalim ng batas, kinukuha sa taripa sa imported na bigas ang ilang subsidiya para sa mga magsasaka. Kaya kapag binawasan yan, hindi ba kukulangin ang pondo para sa subsidiya? The event, worst case, hindi naman po siguro. If it falls short, government will fund or finance the balance of the RTL. Sa kabila ng napakataas na presyo ng bigas, sa ngayon, hindi pa pinag-uusapan ang pagpapatupad ng SRP para rito. It's not yet on the table. We'll still monitor and see how the market reacts. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.